Ito na, huling taon ko na sa kalendaryo. Technically nga, extra na lang to kasi kung base sa birth month ko, February, dapat 28, 29, pwede pag leap year. And then 30, which is last year, and 31, wala nang tawad. Hulin talaga. Have you ever thought na kung bakit sa Pilipinas, kadalasan kapag we're talking about age, lagi nating rin-refer, ay, nasa kalendaryo ka pa ba? Ay, wala na ako sa kalendaryo. Ang interesting lang, no? Now that I think about it, parang hindi ko kasi siya nakikitang ginagawa sa ibang cultures, or at least sa mga napapanood kong series. They don't really refer to the calendar. It's like, is your age still in the calendar? Parang wala naman eh. Diba? Unless may ma-refer kayo sa akin na you can check out. Anyway, so I share yung usapan namin kahapon sa mga friends ko with PC. They were asking about how I feel about turning 31. Ano yung emotions na kaya if you're 31, kasi diba nung medyo kabataan natin, we feel na if 31, napaalis ka na sa calendar, you feel na, oh my God, I'm so old na. Sa ngayon, ano yung totoong na-feel mo na mag-31 ka? Interestingly enough, wala ako sa denial in the sense na nung nasa age ako ng 26 to 29, 25 lang yung sinasagot ko default. Parang hindi ako umusad sa 25 kahit alam ko nasa 26, 27, 28. Parang ganun lang ako. Parang iniisip ko yung mentality ko is nasa 25 pa din. But when I turned 30 last year, mas in-embrace ko siya. Alam mo yun, parang hindi ko na dinedread yung idea of growing up in a sense. Na parang nung late 20s, ayaw mong tumanda. But now, honestly, na-inspire ako dun sa messaging ni Aniela na living life at 40, diba? Wala pa ako dun. Pero yung the sense na, tama siya eh. Your age, your rules. It doesn't matter. It doesn't matter. In a way, iniisip ko rin siya, para siyang yung alam niyo, yung bumili kayo ng software, merong trial period na 30 days. Tapos pag after nun, parang nandun ka na, paninindigan mo siya, ibabalik mo ba siya? Hindi, you're here. Nabili mo na siya, nandyan, hindi pwede ibalik. So parang ganun yung feeling ko na, okay, natapos na yung 3 decades na trial period ng buhay. So ngayon, gusto ko na lang siyang i-seize yung hindi kailangan seryosohin na siya. Hindi na siya pwedeng puro laro, hindi pwedeng puro nawawala. Kailangan ng direksyon, kailangan ng maturity at wisdom. Hindi ko naman na-feel na sobrang tanda ko na kasi sabi rin ni Gary Vaynerchuk, ang bata-bata mo pa. At ayun nga, nabitin kasi naubusan on storage. Basically, yung point lang dyan, yes, ina-acknowledge ko na hindi na ako bata para mag-aksaya ng panahon. But at the same time, hindi rin naman ako masyadong matanda na it's too late. Ang dami pang opportunities na pwedeng mangyari. And we're the only ones na parang nagbibigay ng limit sa atin whether or not it's too late to achieve anything. So in a way, parang for me, hindi na ako scared at the thought of being in my 30s already. Tapos na ako sa denial. And now I'm just finding the balance nung lightheartedness with playing, having fun, but at the same time being serious din. Kasi syempre, YOLO. It reminds me of the quote na, I'm sure it's a famous quote, pero kasi mas tumatak siya sa akin dahil dun sa kanta ng One OK Rock na K.O. Smith. Dream as if you will live forever and live as if you'll die today. So ang bottom line ko lang is regardless kung nasa kalendaryo ka pa o wala na, hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon as long as, diba, sabi nga nung kata, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy. It's never too late. Tuloy lang tayo, guys. Kapit lang. Maraming salamat sa lahat ng mga bumate. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jay. Happy birthday. I really appreciate all the greetings. So, maraming salamat ulit at hanggang sa muli.